Yes, hello guys. Start natin i-assemble tong gearbox ng clutch ng Whirlpool LSP 780 GP. So ito, madami na akong binlog dito regarding sa gearbox kung paano pagtanggal, no. So ito, hindi natin maiiwasan dahil dumating na yung order ko. Ito lang ang nagkulang sa akin yan. So, ito yung nasira. And then, pinasok ko na rin itong 62 o 5. Medyo hindi maganda yung nabili ko. Walang cover. Anyway, nilagyan ko na lang ng grasa. Ito, in-spray ko lang ng pintura kasi puro kalawang na yung loob. Pinasok ng tubig. Siguro sa kaka-vibrate niyan, lumuwag yung bearing, nasira yung seal nito. Ayan. And at the same time, ito rin. Ito, 62 offer naman. Kinabit ko na rin, no? Bago. Kaysa magkakabit ko yung bearing sa outer layer nyo, papaluin na wag sa gitna. Mabilis magkaroon ng problem. So, ito muna, no? Dahil ito kinalawang, imbis na grasa ang ilalagay ko, yung sealant na lang na ito yung sealant ng roof sealant to, waterproof coating. Dito naman para pampadulas na rin, konting-konti lang in case na mag-vibrate siya, di nakalak pa rin siya dahil pag natuyo yan, kapit yan. Hindi siya papasok. Pinasok kasi ng langgam to konting-konti lang. Actually dapat wala na yan para maiwasan yung So ito na siya. Pasok na natin to, no? Ito lang kasi iniintay ko Yan, tingnan natin kung madaling ipasok. Kung madali lang. Yan, pasok na kagad. Pamalo natin, medyo konting palo lang. Laki naman ng ko. Ito na lang itong nasa kagad. Hindi pa siya pantay, nakaano pa siya. Ingatan lang palo dito kasi natin kung may nadulas to. Pamalo na then hanap tayo ng gandang pamalo, no? Yung metal, wait lang guys, pasok na natin to, no? Ito, dito may tama natin, dyan magagasgas ang oil seal sa taas dito. Malalim nakayod. Malaman ko sa nakayod to, sobrang lagyan natin ng konting pampadulas para
Napasok na natin siya, no? So guys, nagpalit ako ng ano, no, para dito naman siya tumama. Ayan. Kanina dito sa outer layer niya. Para dito naman siya tumama pagpalo ko sa taas. Medyo tumatalbog eh. Ayan. Yun. Yan, malaki pang ano eh. Kakapain ko na lang pag bakal sa bakal na yung tumatama. Hindi ko ano eh. Kung gaano ang clearance nito eh. Pag naka-assemble, ang hirap na eh. Hanap ko na ako ng pambaon. So guys, ito tingnan natin. Konti na lang siguro. Malapit na. Parang sagad na. Matigas na. So guys, pasok na natin itong sinakabi nating ingatan mag-reverse, no? So pag nag-reverse to, maglalak yung spin mo. Either uugong yung motor, masisira yung board. So ito yung pinaka-carb niya sa ilalim. Yan, dito sa ilalim yung may carb. Malaki. May carb din to, kaya lang lulundulo. So pag inano mo yun, tinignan mo siya, flat na flat yan. Yan. Okay. Yan. Flat siya. Yan lang. Ingatan yung magkamali dyan. Sakit ng ulo yan. So ngayon, dito papasok natin to. Meron pang ano to, spacer na ano. Spacer pa yan. Okay. Then, hanap natin ang posisyon kung saan kakaroon siya ng ano, ng lock. Yan. Okay. Tapos, dalawang tornilyo. Lagyan natin ng grasa. Guys, ito yung mahirap na tinanggal natin. Tingnan natin kung mahirap din ibalik. So, may ipin to dito para makano. Ano natin. Okay. Didikit natin to. Ito natin patong para pagpukpok. Yan, tapos pukpok dito. Pack. Natin kung pwede ito. Yun. Tayo ng bilis. Dali lang pala ipasok. Ang hirap tanggalin. Isang palo ko lang. Ayan. Ganun. Nakateteng ka. Hirap tanggalin.
Dali mo pala ibalik. Okay. Next, ano? Ano ba naiiwan? Parang nadadalian ako. Lang. So far guys, madali lang siyang ibalik ng kahirap-hirap. Gawin na natin yung tornilyo. Next. Okay. So guys, ito naman ang assemble natin sa brake yan. Dito siya tututok. Yun. Ayan, ganon sa doon. Hindi ko na ginalaw ito. Standard yan. Then, ito, sayad dito yan. Yan. Then yung lock. Dali lang pala pagtanggal na ito. Yan. Okay. Then, lock pin. So, dahil angat yan Ayan.
guys. Wako. Yan. Lock. Para hindi umangat to. Yan. Then, spring. Spring kailangan maluwag eh. Gamana. Yan, so luwag muna natin to. Kailangan luwag yan, ayan. Yan. Then, ito. Yung pinaka-ano niya, luluwagan din. Yun. Yan. Okay siya. So guys, itong pinaka-ano nito. Yan, yung guide niya para pag sisikip, luluwag yan. Pag mag-i-spin, sisikip yan. So dito siya, yan ang tandaan yan. Yung guide. Diyan yung itapat. Kailangan bumaba siya. Yun. Yan. So, bumabalik na sa ibig sabihin kumagat na yung ano. Then, ano lang. Ay, hindi ko na nahugasan ito. Teka, punasan mo natin ng konti. Yan, so guys, so swak natin ito sa ipin na yan. Sa ipin, then tatlo siya, isang washer, isang lock, at saka pinaka-nut niya. Natin yung pangod ng pambukas. So guys, final na natin higpitan to, no? Yan. Tapos kapit dito. Yan. Kapit lang dito. Yan. Okay na siya. Great. Ba? Ayun. So, test natin siya kung dito. Tingnan. Kung saan ko ba makita yan. Ganyan. Yan. Guys, dito. Pag itong umikot yan, yung drum. Spin niya na. Tingnan natin na. Yan. Pakabila yan. So, sa ilalim, counterclockwise. Pag sa ibabaw, clockwise na yan. Yan o. Yan, sama siya. So, tama siya guys. Medyo mahigpit. Dahil yung, ano niya, yung seal niya, ano pa, maganit pa yan. Okay siya. Baba natin to. Yan. Yan ang wash niya. Okay. Approve. Thank you. Kama na natin.
So guys, ay kakabit na natin ito, no? Ayan. Ayan. So, lalagyan ko siya ng ito, waterproof coating. Diyan, ito yung pinamahaya ng langgam. So, ito naman para pampadulas din. Coating niya. Para madali rin ipasok. Yan. Kunti lang naman para sumara. At hindi sila makapamahay. Ito, may kulay siya kasi kinalawang to eh. Dito nag-start yung kalawang niya dahil pinasok ng tubig. Kita ba? So, salita akong dito. Dito. Yan. Ito may pintura dahil dito kinalawang pinasok to ng tubig. Yan. So, lagyan natin ng coating ngayon. Dahil yan, may kalawang na yan. Possible na maulit. So, pag naulit pa yan, hindi na tayo makakapag ano yan. Bibili na tayo ng assembly nito. 1.5 hanggang 3,000 meron assembly. Pag may budget ka, sige. Pag wala, tipid-tipid. So isang parts lang ang palitan mo. Ito pag hindi nagubra, doon din ang punta. Assembly ang bilhin. So guys, medyo nahirapan ako ipasok to kasi hindi ko tinanggal to. Dapat sakto siya. Ito ang hirap eh, parang naka-glue. Ayoko na mag-glue pag pipilitin ko na ipasok. Yun. Okay. Mas malpak. Nice.
Guys, testingin muna natin kung tatagas yung tubig. Bago yan. So guys, testingin natin sa tubig, no? Para malaman natin kung tatagas. Okay guys, sinilip ko, medyo wala, meron konting patak doon sa drain. Ayun, drain, hindi lang nakalapat yung spring siguro, pero pag gumana yun, ano na yun, lalapat na yun. Tignan pa natin mga ilang oras, mga ilang minuto. Yan natin itong motor. Tahimik na siya.